Maano naman, kung may kwento mo naman. Kasi si Pawen po is member ng Junior NBA. Batch ano ba yun? Batch ano? 2013 pa yun. 2013. So, ayun, ikwento mo yung journey mo ng pagkakapasok sa Junior NBA. Madami kami nun. 15K. 15,000. 15,000 lahat na nag-tryout? Buong Philippines. Kasi sila kayo natanggap? 10. 10? Ilang percent yun? Hindi ako magaling sa mata. Ayun, ang pagkuha kasi nila doon, buong talaga, Philippines. Nagpapatryout sila ng Luzon, Visayas, Mindanao. Iba-ibang part pa ng Luzon. Ng Mindanao, like Davao. Ay, di ko alam Mindanao. Basta Davao, Cebu, lahat. Talagang lilibutin nila. Tapos kukuha sila doon tig 10. Pinaka top 10 sa lugar nyo. Sa amin sa... Bawat probinsya? Oo. Sa amin nandun sa Region 3. Per region? Per region. Per region. Tapos sa Region 3, yun, 10 kami. May mga top yun eh. Doon kasi kaya. So, nag-top 1 ako doon. Pagdating na nung Manila, ayun na, yun yung malalakas na yun eh. Halos nasa 100 yata kami nun. Lahat na ng regions. Sa province kasi, medyo kaya-kaya ko talaga. Pagdating dito, medyo na ako ng konti. Kinabahan ako. Kasi, yung mga top 100 na yun, dinala sa hotel. Then, pagdating ko dun sa hotel, nabigla ako kasi puro sikat yung nandun eh. Yun yung mga nakikita ko lang sa FB, sa Spin, so may pangalan talaga lahat. Tsaka mga big school. Yun, napatawag ako sa parents ko. Binarningan ko na sila. Basta enjoy lang ako dito di ako makuha. Ganon. Pero ayun, kasi wala sikat eh. Siguro dahil nandito rin, nakikita mo. Pero nung everyday, 1 week na training yun. Everyday, makakasama mo sila. Drills, banggaan, talagang 1-on-1, 2-on-2, 3-on-3, 5-on-5. Ite-testing talaga kayo. Buong week. Habang nakakalaro ko sila, yung mga pinakasikat pa doon. Sabi ko, putik, kaya. Kayang-kaya. So, yun na, tumataas yung confidence ko. Lalo na nung, sa last day kasi, doon na yung pipiliin na lang top 20 para maglimahan. Sa top 20 na yun. Ayun na, pagdating kasi nung last day, hinang-hina na kasi ako noon. Ilang araw ba kayong dire-diretsong laro at training nun? Yung training namin, 8 a.m. pa lang start na hanggang 6 p.m. Grabe. Tapos meron lang lunch break, mga 2 hours. So, ubus na ubus ka na talaga ng last day? Ubus talaga kasi morning pa lang, papatakbo yun, titignan yung strength, ganito, skills. Kasi mga coach din dun, coach ng NBA, coach ng PBA, mga legend halos. Hindi talagang susubukan ka. So, pagdating na nung last day, kung kailan yun pa yung pinakalimahan na talaga, doon natitignan anong laro mo. Doon na ako hinang-hina talaga. As in, tinatry kong umidlip, magkaroon lang ng konting energy kaso di rin kasi wala medyo talaga, excited ka pero nanlalambot. So, di ko maintindihan. Hindi ako makatulog. Wala. Tapos biglang may yung coach ko, kasi nag-Manila ako nun di ba? Before. Pero bumalik akong Pampanga. Yung coach ko nung sa Manila, nakita ako doon. Gustong-gusto niya ako as a player. Gusto niya ako mag-succeed doon. Binigyan niya ako ng energy drink. First time ever yun na uminom ako nung ganun na... nung caffeine na. Wala akong nun. Baga tubig lang, Gatorade. Baka yun na yung pinakamalakas na nainom ko, Gatorade. Wala pa tama yun. So, pagka-inom ko nun, boom. Talagang... Gulat na gulat ka. Talagang energetic bigla. Ayun, kinain ko sila. Joke. Paano? Kasi ang laro kasi doon, halos gusto makascore buti, sakto laro ko, playmaking. So, bigay. Doon ako naging effective. After nung game, nilapitan ako ni Magsi Bogues.
NBA player, 5'3", di ba? Oo. Yun, sabi Ano niya, sabi niya? bro, you got game. So, nakakaano talaga. Nakakataas ng confidence yun sa bata. Doon na, talagang ibang level yung confidence na binigay rin sa akin nun. Kasi galing sa NBA eh. Parang kahit idol mo lang sa barangay magsabi nun. Oo. 'Di ba? Imagine mo NBA nagsabi sa'yo, Oo. bro, you got game. Pucha. Tapos yun na, mas lalo lang akong ginanahan. Oo. Ito nga pala, atras tayo ng onte. Wala ka naging formal coaching o formal training prior to junior NBA, di ba? na ano naman, nakasali ako sa mga team training. Team, oo. Pero yung skills training, wala. Talagang sarili. Kumbaga parang liga-liga, gano'n, training na liga. Liga, mga sa school, may mga training. Kaso iba yung training kasi ng team eh. Oo. Takbuhan, gano'n, play, depensa. Gets. So, yun pala. Dun sa, sabi mo nga, yung mga sinabi sa'yo ni Magsy Bogues. Yung pala itatanong ko. Kasi isa sa parang pinaka natutuwa kong karakteristik mo nga is yung humility. Kasi 'di ba, kumbaga ang basketball, ang mundo ng basketball highly competitive 'yan, lalo na sa ating mga lalaki, para bang medyo badge of honor ang pagiging magaling magano. So kumbaga maraming basketball player na maangas. Ikaw, isa ka sa pinaka-low-key at pinaka-humble na kilala ko despite your skill na kumbaga ikaw nga umabot ka na sa high level, like nag-junior NBA ka, nag-FIBA under 18 ka. Ano yung nagpapanatili sa yung humble? Despite na yun nga, nakarinig ka sa NBA player na may laro ka, magaling ka, gano'n. Yun nga bro, kasi isang part nga lang yung basketball ng ako. Kumbaga, ito lang yun eh. Isa lang yung sa ginagawa ko, yung basketball. Pero, kumbaga, lahat kasi nung ginagawa ko, tinatry ko rin maging maging solid sa lahat ng parts na yun. Pero wala namang point eh na, kumbaga kung ganito yung tingin mo sa'yo, sarili mo, eto ka lang sa mundo eh. Oo nga. Kumbaga anong point nun? Wala, nag-enjoy lang ako. Ito yung, tinatry ko lang maging pinaka-best na kaya ko doon sa basketball. Hanggang ngayon, tinitignan ko, nagbabalik lang din ako ngayon unti-unti. Hanggang ngayon, curious din kasi ako, hanggang saan ba kaya ko? Wala, yun lang, yung curiosity laging lang. Sarili mo yung kakompetensya mo, hindi ka competitive sa ibang tao. Wala. So, dahil pinupush ko yung unknown na yun, hanggang saan ba, di ko rin alam eh. Alam ko, di pa ito yun, wala pa to. Baka wala pa to sa 50% sa tingin ko. So, talagang push. Kakaganon ko, buong pagkatao ko nasasama. Kasi, syempre, ibang mind na yung kailangan mo doon, ibang body, ibang work ethic, ibang discipline, ibang nahawa lahat eh. Kumbaga yung aim mo or para yung struggle mo for betterment, hindi lang sa basketball na uuwi, kumbaga sa lahat, o kumbaga napaka-holistic na ng approach mo. Na pati character mo, binibuild mo rin. So, ang ganda ng perspective. At saka at the same time, bihira sa basketball players yung ganyan. Na pati ba naman philosophy kung paano mo tignan yung sarili mo. Diba? Maraming basketball player na talagang basketball lang ang iniintindi. Pero kaya ano nga napapansin ko, yung mga ganon, siguro medyo may naging time ako na ganon. Yun yung nakaka-depress. Oo. Kapag kunyari gusto mo maging ganito, tas hindi ka nakalaro sa ganon liga. Gets. Ayun na yung wala, tas magsisettle na lang sa kung anong work or ano. Ikaw yung nga, unstoppable ka. Nung tuwa ako sa mindset mo. Sobrang unstoppable kahit anong nangyari. Kasi sa totoo lang, si Pawen po, inulan ng injuries to si Pawen eh. Pero mamaya pag-usapan pa natin yung injuries. Ayun naman, balik tayo ulit sa experience mo sa Junior NBA. Ano yung best experience mo sa paglalaro sa Junior NBA naman? O pagiging member ng Junior NBA? Pag bata kasi, kumbaga, yung bigyan ka ng experience na gano'n, yung may hotel libre. Siyempre, solid yun eh. Feeling mo talaga, player ka. May bus kayo. Tapos binigyan kami ng earphones na NBA. Parang may jacket, may parang feel mo talaga, player ka eh. Yung mga ganong experience, tsaka nakakalaban mo, pinaka-top na sa buong batch. Pero yung pinaka-solid, yung dahil sa basketball, nadala ako dun sa US ng 13 years old. So, parang sa akin, personally,
Achievement yun. Naglalaro lang ako barangay. Kalaro ko mga tricycle driver. Tapos maya, dinala ako sa US. Tapos na-meet ko si Kobe. Oo, di ba? Yun. Yun ang pinaka-the best. Like, nakapagpa-picture ka kay Kobe, di ba? Kinamayan kami ni... Yun, wala na nahugasan ko na yung kamay ko. Nakahawa ka na ng greatness. Ano tawag dito? Di ba, yung nga kung pwede natin ikwento, marami kang mga high-level players na nakasabay nun. Sino mga kabatch mo nun? Si Richie Rivero, di ba? Sino pa ba? Si Tyler Tio sa PBA ngayon. Si Gian Mamuyak. Hindi ko na kasi yung iba pero halos nasa sila ngayon. Kung hindi PBA, ang dami kasi liga ngayon, di ba? Naglalaro sila doon. Or yung iba, province. Halos successful. Dami talaga nag-succeed nun, no? Tawag dito, ayun naman, sa mga naging kabatch mo nun, sino yung mga pinaka naging close mo at saka at the same time, pinaka naging, sobrang bumilib ka rin as player talaga? Kabatch ko? Sa junior? Sa junior NBA. Sarili ko siguro. Iba talaga yung paniniwala ko. Legit, kasi di ko alam. Ang tingin ko lang nun, kunyari, itong 1 week na to, first day, syempre nagulat ako. Puro sikat. Tsaka medyo mga big time talaga. Sakto lang ako nun eh. Parang kumbaga yung medyas nila, mga elite sacks, di ba? Uso yun. Medyas ko yung Burlington na 3. So, basta, inaano ko, yan na, gabi na. Tapos na yung first day ng training. Nitignan ko sino yung pinaka mga dito. Kumbaga gumagawa ako ng list sa sarili ko. Sa isip ko. Si ganito, parang okay yan si ganito, ganyan. So, mga top 3, parang yun na yung pinakamagaling eh. Ano pa pwede kong gawin para mas mapansin pa ako sa 3 na yun. O kaya bukas nga, try ko, depensahan yun. Tignan ko nga, yung mga ganun-ganon. Ayun, tinry ko, kaya, tapos tumaas confidence ko. Hanggang last day, yun, kami-kami din yung nakuha. Kamusta naman? Kunyari, siyempre si Richie Rivero, si Kate. Kamusta naman maging ka-teammate si Richie Rivero? Ikaw, kung ano lang gusto mo ikwento. Pero, Ako kasi pass first. Pass first ka talaga. Sila scoring talaga nun. Si more on scoring talaga eh. Yun na lang, ganun lang sabihin ko. Gets. Sige. Pero ito nga, bilang ng era na yun, lalo na, babata pa natin nun. Yun nga gusto mo eh. Kumbaga, ang pinaka-way talaga para mapansin ka sa court is maging scorer ka. Ano naman yung nag-lead sa'yo na gusto mo pass first ka na? Kasi si Pawin po talaga isa sa pinakamagaling na point guard na nakalaro ko to. Na parang, ako noon, napakawalang kwentang player ko. Pero parang, pag si Pawin na nagpasa sa akin, ewan ko bakit, ba't laging pumapasok? Talaga may ganun siyang effect na nadadala niya yung pace. Na, ayun nga, nasa lahat no na mahilig na scoring talaga ang pinaka ini-improve nila. Anong nagdala sa'yo na passing ako? Hindi talaga passing eh. Pero, yun yung parang main eh, diba? Kunwari, yung 4 na teammate ko, kumbaga, sa una pa lang, kunwari mga first quarter, lahat yun tatry kong bigyan talaga. Hanggat maaari, sila muna. Ako kasi, kumbaga alam mo na yung kaya mo eh. Pag kasi sige, una pa lang, I mean, wag mo hawakan para ano. Okay. Nag-static minsan yun. Okay, sige. Pag una pa lang, parang finokus ko score. Di babantayan na ako agad. Oo. Wala na, sira na. Parang nang lalason ka. Sira na yung laro ko. Oo. Lalo na pag pinilit mo pa ng pinilit, binabantayan ka na. Usually, ganun yung nangyari. So, kahit sinong teammate ko eh, marunong, di marunong, magaling, sakto lang. Alam ko namang pag binigyan mo yan, magkaka-confidence yan eh. Bali mo, di ba? Tinutuwa kay Pawin sa totoo lang kasi talaga sa mga kabatch ko naman, di naman ako naging player, never ako naging varsity. Tapos wala naman din talaga ako naging trainees, wala naman talaga akong skills na matatawag. Pero si Pawin nga, hindi mo, pagkakampi mo siya, pag siya point guard mo, hindi mo mararamdaman yung pressure na wala kang kwenta. Kaya parang depensa ka na lang o ganyan ka na lang. Kay Pawin nun, makikita mo kahit wala kang ka-skill, makakatanggap ka ng napakagandang pasa at napakadali na lang itira. Oo. Well, yun. Kasi, kunwari, yung big man mo, syempre,
kailangan nyo yun eh. Kailangan nyo ng sentro. Kailangan mo ng taga-rebound, taga-box out. Kapag yun, puro ganun na lang. Pagdating sa offense, humihingi, di nabigyan. Pangalawang beses, di nabigyan. Pangatlo, pati sa depensa, tatama rin yun. Tsaka nag-aalangan din, So, hanggat maaari, kumbaga, lahat, nag-i-enjoy dapat lahat eh. Nakakahawak. Kung may nag-iinit, kaya mo, siya muna. Kasi maya-maya, pag nabantayan yun, ikaw din malilibre. Oo, totoo. Kumbaga, kaya ko miscore, pero hindi ko pino-force. Hanggat maaari, sige. Baka yung big man namin, kayang-kanya sa ilalim, di ba't pa ako magpapagod? Sige, sa'yo. Baka pag fourth quarter, natao na siya, o di ako na. Di ikaw naman. So, sa totoo lang po, pag napanood nyo si Pawen, sobrang ibang-iba yung level ng skill niya talaga. Ito naman. Ano naman yung best learning experience mo sa junior NBA naman? Best learning is siguro wag settle. Parang di pa yun eh. Kunwari, yung iba after, may mga naging kabatch kasi ako doon. Parang yun yung pinaka-solid nila. Sa after nun, biglang na. Kumbaga, nag-pick na sila doon sa ganun. Parang, wala pa nga yun eh. Yung pala nga yung parang, baga, doon ka pa nga lang makikilala siguro. Ganun. Kaso after lang ng year kasi na yun, na-injury ako, yun lang. Pero, yun, siguro wag kang magsisettle. Kahit may ma-reach ka na, stay professional lang. Kumbaga, wag sobrang high, wag sobrang low. Medyo dito ka lang. Kumbaga, maniwala ka sa sarili mo at the same time, wag ka mayabang. Wag ka kupal, no? Tawag dito, ano naman, pasok tayo sa injury kasi sa totoo lang po si Pawen talaga, ang medyo sad part naman ng basketball career niya. Kasi sa totoo lang, maraming opportunities talaga na nagkaroon si Pawen. Like, si Pawen po maglalaro siya dapat sa FIBA Under-18 ng India as a national player. Pasok tayo sa injury. Kamusta yung storya ng unang injury mo? Major injury. So, dati kasi walang mga strengthening, 'di ba? Ay meron naman pero di ko kasi alam. Tsaka sa YouTube, wala namang ano-ano lang yung mapapanood mo sa YouTube nun eh. Mga Lebron mixtape, gano'n. End one, gano'n. Wala namang, ngayon kasi, bukas ka lang ng phone, top 3 ways to strengthen your legs. Diba? May mga ganun-ganun. Wala namang ganun dati. So, di ko alam na ganun kahalaga yung strengthening. Yung laro ko noon, 13 years old, nakaabot na ako ng ring. Tapos first dunk ko, as in-game dunk, 14 years. Yun, edi, wala, kulang eh. Okay yung ko, athleticism, kaso walang strength. Siyempre, sumakit-sakit yung tuhod ko. Pero, go lang. Di ko din kasi alam na, kunyari, ito yung pick ng talon mo. Hindi naman lagi. Nasa ganun. Doon. Kunyari, warm up. Ang dami nanonood. Tatalong ka na. Yan, medyo papakitaan ko. Siyempre, bata ka kahit masakit na, kunyari, wala lang. Ganun ka pa nun. Dapat medyo dito ka lang. Parang may time lang na gagamitin mo yung boom. Kahit kung nakita mo, di ba, si Lebron. Hindi niya pa todo yun. Baka minsan lang siya napapatodo accidentally pag sobrang taas ng pasa. Kasi sa physiology naman, kasi ang ginagamit mo sa pagtalon yung mga fast twitch muscle eh. Ang fast twitch muscle talaga, malakas ang expenditure niyan sa energy. Tsaka lalo na syempre sa impact. So para talagang ganun din yun. Kaya yung kung mapapansin mo yung mga sprinter, mabilis lang yung mapagod kumpara sa mga long distance runner. So para talagang pagka fast twitch muscle, hindi pwedeng laging explode.